welcome to my YouTube channel. My name po is Sharon. And sa mga bago pa lang po sa akin channel, don't forget to subscribe. At sa mga nanood po ng aking mga video, thank you very much po. Ngayong araw na ito, ang aking topic po ay, or ang tanong ay, anong gagawin kapag dumudugo yung sugat ng CS? Diba? Yung mga bagong panganak. Of course, may sariwa pa ang sugat sa tiyan. So, kasi may nagtatanong, paano kung dumudugo na daw? So, ganito muna una. Ano ba yung normal na sugat pag CS? So, usually, pag normal lang yung sugat mo, may konting dugo. Konti lang. Tapos, may konting discharge. Pero, hindi siya sobrang dami. Ibig sabihin yung benda o yung tinatapal sa sugat na puti, diba? Patang puting tela or benda. Pag medyo konti lang yung kanyang dugo or discharge, okay pa yon. Tapos, konti lang yung basa, okay pa yon. Tapos, hindi siya masakit, hindi siya namamaga, or walang mabahong amoy. So, normal lang yon. Tapos, ano bang usually ginagawa pag sa sugat? Paano nililinis? So, nililinis siya ng tubig lang, tapos mild soap. Yung ibang doktor nagre-recommend sa unang mga araw ng kapapanganak lang, no, yung mga Tide, kasi siguro mas matindi yung paglilinis ng mga detergent. Pero, after naman nun, mild soap lang, tapos tubig lang, tapos papatuyuin siya mabuti. Dapat hindi siya basa. Huwag kukuskusin. Tapos, palitan na ng dressing na kailangan. At, pinaka-importante ay huwag magbubuhat ng mabigat. Di ba, pag bagong panganak, yung baby mo lang nga dapat ang binubuhat mo yung ganong kabigat lang. Kasi yun lang talaga ang advisable sa mga CS. So, huwag kayo magbubuhat. Sa normal, okay lang, wala naman silang ano. Pero yung sa CS kasi, operada ka, meron kang tahi, meron kang sugat hanggang sa loob ng tiyan mo, hindi pa yan hilom. Kung sa labas, kunyari, sa labas, yung sugat na nakikita mo sa labas, hindi nahilom na, pero sa loob nun, hindi pa siya hilom na hilom. Sabi sa akin ng doktor is 1.5 year pa bago maghilom yung sugat mo sa loob talaga. So, ano naman yung hindi normal or delikado na? Pag tuloy-tuloy or malakas yung pagdudugo, yung, di ba, may tapal tapos nababasa na yung benda, parang sobrang dami na. Tapos, excuse me, namamaga, namumula, tsaka mainit yung paligid ng sugat. Tapos, may lumalabas na nana at mabaho yung discharge. Ibig sabihin, may nanas tapos mabaho siya, no? At ito yung pinaka-delikado na talaga, no? Parang na-infect na yung sugat mo is nagkalagnat ka na o nilalagnat ka na. So, once na nilalagnat ka na, ibig sabihin, yung katawan mo lumalaban na sa infection, kaya ka nilalagnat. So, minsan kasi, yung iba bumubuka, no? Tapos na-infect. So, pag ganun na, tapos masakit na yung sugat. So, pag ganun na, diretso ka na talaga sa doktor or punta ka sa hospital para ma-check nila. Kasi, syempre, delikado rin naman kasi ma-infect yung kahit anong sugat naman lalo na pag ganyan. So, yun ang iyong gagawin kapag alam mo parang hindi na siya normal, masakit na siya, diretso ka na sa doktor or kaya sa hospital. So, yun ang ating topic for today. Sana meron kayo natutunan. Kahit pa paano, yun yung mga na-experience ko rin kasi before, no? So, maraming salamat sa panonood. Don't forget to subscribe and like or share my videos. Thank you very much po. Bye!